Napansin mo na ba na ang pinaka-compose na mga tao ay kadalasang pinaka-maingat? May tahimik na kapangyarihan sa pag-alam kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. Sa isang mundo kung saan hinihikayat tayong ibahagi ang lahat, mula sa ating almusal hanggang sa pinakamalalim na iniisip, ang tunay na karunungan ay nasa pagpigil. Naunawaan ito ng mabuti ng mga Estoiko. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sabihin. Ang pagpapanatiling pribado ng ilang bagay ay hindi nangangahulugan na ikaw ay lihim o malayo. Nangangahulugan ito na alam mo kung paano protektahan ang iyong kapayapaan at dignidad. At habang tumatanda ka, napagtanto mo na ang privacy ay hindi lamang isang pagpipilian, ito ay isang diskarte sa kaligtasan. Kaya, ano ang mga bagay na hindi mo dapat ibahagi sa sinuman? Ngayon, natuklasan namin ang 8 makapangyarihang prinsipyo na tutulong sa iyong protektahan ang iyong reputasyon, mapanatili ang panloob na lakas, at mag-navigate sa buhay ng may tahimik na kumpiyansa. At bago mo ibahagi ang iyong susunod na personal na pag-iisip, tanungin ang iyong sarili. Ito ba ay magbibigay ng kapangyarihan sa akin o ibinibigay ko ba ang isang bahagi ng aking kapangyarihan? Sumisid tayo at alamin. Isang edad, higit pa sa isang numero. Parang isang inosenteng tanong, ngunit sa sandaling sumagot ka, isang invisible na label ang nakalagay sa iyo. Kung bata ka pa, baka isipin nilang kulang ka sa karanasan. Kung ikaw ay mas matanda, maaring automatiko silang maniwala na ang iyong pinakamahusay na mga taon ay nasa likod mo. Ngunit bakit dapat nating hayaan ang isang numero na tukuyin ang ating halaga? Itinuturo sa atin ng Stoic philosophy na ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming taon ang iyong nabuhay, ngunit kung paano mo ito ginamit. Minsan ay ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius, maaari kang umalis sa buhay ngayon. Hindi natin makontrol ang paglipas ng panahon, ngunit mayroon tayong ganap na kontrol sa kung paano tayo nabubuhay sa kasalukuyan. Ang edad ay higit pa sa isang numero. Ito ay isang label na ginagamit ng lipunan upang matukoy ang iyong potensyal, ang iyong mga limitasyon, at maging ang iyong hinaharap. Kapag bata ka, maaari kang ma-dismiss bilang walang karanasan. Kapag mas matanda ka na, maaaring isipin ng mga tao na hindi ka makakasabay sa pagbabago. Ngunit ang totoo, ang karunungan ay hindi nasusukat sa edad. Nasusukat ito sa kung paano ka natututo at lumago mula sa mga karanasan sa buhay. Kunin si Richard, halimbawa, isang 67 anyos na lalaki na nagpasyang magbukas ng coffee shop pagkatapos magretiro. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan, bakit magsisimula ng negosyo sa edad na ito? Pero walang pakialam si Richard. Naniniwala siya na walang expiration date ang passion. Nagtayo siya ng isang welcoming space kung saan parehong bata at matanda ay maaaring kumonekta. At ang kanyang kafe ay naging isa sa mga pinakasikat na lugar sa bayan. Kung hinayaan ni Richard na ang kanyang edad ang magdikta sa kanyang mga desisyon, hindi na niya itinuloy ang kanyang pangarap. Nabubuhay tayo sa isang lipunang nahuhumaling sa kabataan. Itinutulak ng mga brand ang mga produkto na nangangako na magmukhang mas bata tayo, habang ang mga matatandang individual ay madalas na hindi kasama sa mga pag-uusap tungkol sa hinaharap. Ngunit iba ang itinuturo sa atin ng Stoicism. Walang sino man ang tunay na nakakaalam kung gaano katagal ang kanilang natitira. Tulad ng sinabi minsan ni Seneca, nagrereklamo kami na ang buhay ay masyadong maikli, ngunit kumikilos kami na parang ito ay magtatagal magpakailanman. Kaya bakit panatilihing pribado ang iyong edad? Hindi dahil natatakot kang tumanda,
Ngunit dahil pinalaya ka nito mula sa mga walang malay na bias na inilalagay sa iyo ng lipunan. Kapag hindi alam ng mga tao ang iyong edad, hindi sila maaring gumawa ng mga pagpapalagay. Maari ka lamang nilang hatulan batay sa iyong karunungan, lakas at presensya. Ang pag-iingat sa iyong edad sa iyong sarili ay hindi tungkol sa pagtatago ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa kung paano ka nakikita. Kapag hindi ka tinukoy ng mga tao sa pamamagitan ng isang numero, dapat nilang kilalanin ka kung sino ka talaga. Ang iyong katalinuhan, ang iyong mga kakayahan, at ang iyong karanasan. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyong edad, ngumiti lang at isipin, bakit ito mahalaga? Dalawang pera. Mahalaga ang pagkapribado sa pananalapi. Imagine nanalo ka lang sa loto o nakatanggap ng malaking pamana. Nasasabik ka at nagpasya kang ibahagi ang mabuting balita sa mga kaibigan at pamilya. Ngunit sa loob ng ilang linggo, nagsisimulang magbago ang mga bagay. Isang matandang kamag-anak ang biglang umabot ng mahusay na pagkakataon sa pamumuhunan. Ang isang malapit na kaibigan ay nagdadala ng isang maliit na pautang na pansamantalang nangangailangan ng tulong. Ang mga hapunan ng grupo ay dumating na ngayon na may pag-asa na kukunin mo ang tseke. Tumulong ka man o hindi, ang iyong mga relasyon ay hindi na muling magkatulad. Ngayon isipin ang kabaligtaran na senaryo. May problema ka sa pananalapi. Nagtatapat ka sa ilang pinagkakatiwalaang tao, ngunit sa halip na suporta, nakakatanggap ka ng hindi gustong payo o mas masahol pa paghatol. Ang ilan ay maaring magsimulang makita ka bilang isang pagkabigo, habang ang iba ay ipinapalagay na naghahanap ka ng simpatiya. Ano man ang iyong sitwasyon sa pananalapi, palaging nagbabago ang pera kung paano ka nakikita ng mga tao. Ang pilosopiyang Stoic ay nagpapaalala sa amin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng iyong bank account, ngunit sa pamamagitan ng iyong kalayaan mula sa mga hindi kinakailangang pagnanasa. Minsan ay sinabi ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi binubuo sa pagkakaroon ng malalaking pag-aari, ngunit sa pagkakaroon ng kaunting mga pangangailangan. Kapag pinapanatili mong pribado ang iyong mga usapin sa pananalapi, pinoprotektahan mo ang iyong dignidad, ang iyong kalayaan, at pinakaimportante, hindi mo hinahayaan ang iba na tukuyin ka sa pamamagitan ng isang numero. Ang pera, sagana man o kulang, ay maaring maging pabigat sa mga relasyon. Kung mayaman ka, ang pagkabukas palad ay maaring maging obligasyon. Kung ikaw ay nahihirapan, maaari kang humarap sa paghatol o awa. Kaya bakit hayaan ng pera ang magdikta kung paano ka tratuhin ng iba? Ang pagpapanatiling pribado ng iyong mga pananalapi ay nagbibigay daan sa iyong mamuhay sa sarili mong mga tuntunin, malaya sa mga panlabas na inaasahan. May isang matandang kasabihan, pera ang usapan, ngunit ang kayamanan ay bumubulong. Ang mga tunay na mayaman, pinansyal at intelektual ay hindi kailangang ipagmalaki ito o patunayan ang anuman. Gaano man karami o gaano kaliit ang mayroon ka, hayaan ang iyong sitwasyon sa pananalapi na manatiling iyong sariling negosyo. Dahil sa katahimikan, may kapangyarihan ay tatlong mga lihim ng pamilya, ang santuwaryo ng tahanan. Ang pamilya ay kung saan matatagpuan natin ang ating pinakadakilang pag-ibig, pero kung saan din natin nararanasan ang ilan sa ating pinakamalalim na tensyon. Ito ay nagtataglay ng ating mga pinakamahal na alaala, pati na rin ang mga sugat na hindi lubusang kumukupas. Bawat pamilya ay may mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan, at hindi masasabing mga kwento. Ngunit nauunawaan ng isang matalinong tao na hindi lahat ng isyu ng pamilya
ay dapat ibahagi sa mga tagalabas. Imagine may conflict ka sa kapatid mo. Sa isang sandali ng pagkadismaya, naglalabas ka sa isang malapit na kaibigan na inilalantad ang bawat detalye ng drama ng iyong pamilya. Lumipas ang panahon at nakipagkasundo ka sa iyong kapatid, pero hindi nakakalimutan ng kaibigan mo. Hindi sila bahagi ng pagpapagaling, pagpapatawad o muling pagkakaugnay. Ang naaalala lang nila ay ang galit at sama ng loob na minsan mong ipinahayag. Ngayon sa tuwing pinalaki mo ang iyong pamilya, tinitingnan kanila ng may awa o tahimik na paghuhusga. Itinuturo sa atin ng Stoic philosophy na habang hindi natin makontrol ang sinasabi ng iba, maaari nating kontrolin kung ano ang pipiliin nating ihayag. Minsan ay sinabi ni Marcus Aurelius, maging mapagparaya sa iba at mahigpit sa iyong sarili. Kapag masyado kang nagbabahagi ng tungkol sa mga panloob na salungatan, hindi mo lang nasisira ang mga relasyon. Nakakagawa ka ng mga hindi kinakailangang sugat na maaring mahirap pagalingin. Bakit dapat mong panatilihing pribado ang mga usapin ng pamilya? Dahil kapag umalis sila sa iyong tahanan, mawawalan ka ng kontrol sa salaysay. Ang mga isyu na maaring malutas ng mapayapa ay nababaluktot na ngayon ang mga opinyon sa labas. Ang mga sugat na maaring gumaling sa katahimikan ay muling binubuksan ng tsismis at hindi kinakailangang pakikialam. Kapag inilantad mo ang mga personal na salungatan, binibigyan mo ang iba ng kapangyarihan na hubugin ang iyong kwento. Hindi ito nangangahulugan ng pagbaliwala sa mga problema o pagpigil sa mga emosyon. Nangangahulugan ito ng paghawak sa kanila ng may karunungan, paglutas ng mga ito ng direkta sa mga kasangkot sa halip na gawin silang paksa ng talakayan para sa iba. Ang paggalang sa iyong pamilya ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang mga pakikibaka, ngunit sa pamamagitan ng pagprotekta sa kabanalan ng iyong mga relasyon. Ang pagpapanatiling pribado ng mga bagay sa pamilya ay hindi tungkol sa pagiging lihim, ito ay tungkol sa karunungan. Sa isang mundong nahuhumaling sa labis na pagbabahagi, kung minsan ang pinakamalakas na aksyon na maaari mong gawin ay ang pag-alam kung kailan mananatiling tahimik. Mga gamot. Ang kalusugan ay personal isipin na ikaw ay nasa isang hapunan, humihigop ng isang baso ng alak. Kapag may nagtanong, mayroon ka bang anumang mga gamot? Tila isang inosenteng tanong. Ngunit ang iyong sagot ay maaaring ganap na magbago kung paano kanila nakikita. Kung banggitin mong namamahala ka ng mataas na presyo ng dugo o isang malalang kondisyon, biglang hindi na ikaw lang, ikaw ang nagiging taong may mga isyu sa kalusugan. Ang mga pag-uusap na dating umikot sa iyong mga karanasan, karunungan at hilig ay maaari na ngayong lumipat sa hindi hinihinging payo tungkol sa mga milagrong pagpapagaling na nabasa nila online. Ang pilosopiyang Stoic ay nagpapaalala sa atin na habang hindi natin ganap na makontrol ang ating kalusugan, makokontrol natin kung paano tayo tumugon dito. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Matanto mo ito at makakatagpo ka ng lakas. Kapag labis kang nagbabahagi tungkol sa iyong kalusugan, hindi mo sinasadyang mag-imbita ng iba na ipatawang kanilang mga takot, mga pagpapalagay at maging ang awa sa iyo. Kunin si David, isang 62 taong gulang na negosyanteng na-diagnose na may diabetes. Noong una, basta-basta niyang binanggit ito sa ilang kaibigan na walang iniisip. Ngunit maya-maya, napansin niya ang pagbabago. Tinatrato na siya ng mga taong dati ay matalas at may kakayahan. Ang bawat pagkain ay naging isang interbensyon puno ng nag-aalalang hitsura at hindi hinihinging payo sa dieta. Hindi na lang siya si David,
siya ang lalaking may diabetes. Bakit dapat mong panatilihing pribado ang iyong mga usapin sa kalusugan? Dahil ikaw ang magpapasya kung paano mo gustong madama. Kapag nagbahagi ka ng sobra, nanganganib kang matukoy ng iyong kalagayan sa halip na ang iyong karakter. Sa halip na hayaan ang iba na lagyan ng label ka, hayaan ang iyong mga aksyon at pag-iisip na tukuyin kung sino ka. Hindi ito nangangahulugan ng paghihirap sa katahimikan. Ang paghingi ng suporta mula sa mga pinagkakatiwalaang individual at mga medikal na profesional ay mahalaga, ngunit ang labis na pagbabahagi sa napakaraming tao ay kadalasang mas nakakasama kaysa sa mabuti. Itinuturo ng Stoicism na ang lakas ay hindi sa pagrereklamo tungkol sa mga pasanin, ngunit sa pagdala nito ng may dignidad. Ang iyong kalusugan ay sa iyo lamang, protektahan ito hindi lamang sa pisikal, ngunit sa pag-iisip at emosyonal. Ibahagi ng matalino, panatilihin ang iyong panloob na kapayapaan. At tandaan, palagi kang mas mataas kaysa sa anumang kondisyon o paggamot. 55 Sexualidad. Ang pagpapalagayang loob ay sagrado isipin na ikaw ay nasa isang panggrupong pag-uusap at may nagsimulang magbahagi ng tungkol sa kanilang pribadong buhay. Bigla, ang talakayan ay nagbabago mula sa nakakaengganyo patungo sa hindi komportable. Ang isang bagay na dapat ay isang malalim na personal at makabuluhang koneksyon ay naging paksa na ngayon para sa kaswal na talakayan. Bakit? Dahil ang pagpapalagayang loob sa mismong kalikasan nito ay sagrado at dapat itong protektahan. Sa mundo ngayon kung saan ang lahat ay patas na laro para sa pampublikong pagbabahagi, mula sa kung ano ang ating kinakain hanggang sa ating pinakamalalim na personal na karanasan, nakokondisyon tayong maniwala na walang masyadong pribado para ipakita. Ngunit ang matibay na filosofiya ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na mahalaga ay hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay. Ang pag-ibig, intimacy, at personal na koneksyon ay hindi mga bagay na dapat ilantad. Sila ay mga bagay na dapat pahalagahan. Kapag masyado kang nagbabahagi ng tungkol sa iyong romantikong buhay o mga pribadong bagay, hindi mo lang mawawala ang iyong privacy. Nanganganib mong magimbita ng paghatol, hindi hinihinging payo, at maging ang panghihimasok sa isang bagay na dapat ay sa iyo lamang at sa iyong partner. Minsang sinabi ni Seneca, tatamasa ang kasalukuyang mga kasiyahan sa paraang hindi makapinsala sa hinaharap. Kapag pinahintulutan mo ang labas ng mundo na magsalita sa kung ano ang dapat manatiling sagrado, hindi mo sinasadyang masira ang mismong bono na ginagawa itong espesyal. Isaalang-alang ang isang mag-asawa na mahigit 30 taon nang magkasama. Hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na i-broadcast ang kanilang relasyon sa social media o talakayin ang mga detalye ng kanilang pribadong buhay sa iba. Nananatiling matatag ang kanilang relasyon, hindi dahil kinikilala ito ng mundo, kundi dahil iginagalang at pinoprotektahan nila ito. Nauunawaan nila na ang pagpapalagayang loob ay umuunlad sa pagkapribado, kung saan ito ay pinangangalagaan ng tiwala, pag-unawa, at ang kawalan ng panghihimasok sa labas. Bakit dapat mong panatilihing pribado ang iyong pribadong buhay? Dahil kapag kinokontrol mo ang salaysay, kinokontrol mo kung paano ka nakikita. Kapag masyado kang nagbabahagi, nanganganib mong gawing tsismis ang isang bagay na mahalaga. Hayaang maging mapagkukunan ng kagalakan ng iyong personal na buhay, hindi isang panoorin. Sa isang mundo na labis na nagbabahagi ng lahat, kung minsan ang pinakamalakas na hakbang ay ang pag-alam kung kailan mananatiling tahimik. 6. Charity, ang tahimik na kapangyarihan ng pagbibigay. Isipin na naglalakad ka sa kalye,
at nakakita ng isang taong walang tirahan na nakaupo sa bangketa. Pumasok ka sa isang kalapit na kafe, bumili sila ng mainit na pagkain at tahimik na ilagay ito sa tabi nila nang hindi nagsasalita. Walang mga larawan, walang anunsyo, walang inaasahang pasasalamat. Nagbibigay ka dahil ito ang tamang gawin, hindi dahil may nanonood. Sa isang mundo kung saan ginagawa ng social media ang bawat aksyon sa isang pagganap, ang tahimik na pagkabukas palad ay nagiging bihira. Nasanay na kami sa mga viral na video ng mga taong tumutulong sa mga estranghero. Ngunit ang totoong tanong ay, gagawin pa rin ba nila ito kung walang nagre-record? Itinuturo ng Stoic philosophy na ang tunay na birtud ay hindi nangangailangan ng madla. Kapag nagbigay ka ng may pag-asa ng pagkilala, ang pagkilos ay hindi na purong pagkabukas palad. Ito ay nagiging kasangkapan para sa pagpapatunay. Isipin si Andrew Carnegie, isa sa mga pinakadakilang pilantropo sa kasaysayan. Hindi lang siya nag-donate ng kanyang kayamanan, nagtayo siya ng libu-libong pampublikong aklatan na nagbibigay sa hindi mabilang na mga tao ng access sa edukasyon. Ngunit ang namumukod-tangi ay hindi niya inilagay ang kanyang pangalan sa bawat gusali. Hindi siya nagbigay para maalala, nagbigay siya para magkaroon ng tunay na pagkakaiba. Bakit dapat mong panatilihing pribado ang iyong pagkabukas palad? Dahil ang kabaitan ay hindi isang kompetisyon. Kapag tahimik kang nagbibigay, pinararangalan mo hindi lamang ang kilos mismo, kundi pati na rin ang dignidad ng tumatanggap. Hindi lahat ay gustong makita bilang isang taong nangangailangan. Ang pagsasapubliko ng iyong pagkabukas palad ay maaring hindi sinasadyang maging isang nakakahiyang panoorin para sa ibang tao. Ang tunay na kabaitan ay kapag itinaas mo ang isang tao nang hindi pinaparamdam sa kanya ang pagiging maliit. Minsan ay nagbabala si Seneca, ang isang benepisyo ay nawawalan ng halaga kapag ito ay may pag-asa ng pasasalamat. Ang taong may tunay na birtud ay nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, walang palakpakan, walang paghanga, walang gantimpala. Dahil ang tunay na gantimpala ng kabaitan ay ang epekto nito, hindi ang pagkilalang dulot nito. Hayaang ipakita ng iyong kabutihang loob ang iyong pagkatao, hindi magsilbi bilang isang pagganap para sa mundo. Ang pinakadakilang mga regalo ay ang ibinigay sa katahimikan. Dahil sa katahimikang iyon, ang kapangyarihan ng kabaitan ay nasa pinakamalakas. 7 karangalan. Pagprotekta sa iyong reputasyon. Isipin ang isang lalaki na naglalakad sa isang silid at agad na naguutos ng paggalang hindi dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang mga nagawa, ngunit dahil hindi niya kailangan. Ang kanyang integridad at mga aksyon ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang tunay na karangalan ay hindi nabuo sa mga salita. Hindi ito nangangailangan ng pagkilala at hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki. Ito ay isang bagay na iyong nililinang sa bawat aksyon at pagpili na iyong gagawin. Sa isang mundo kung saan lahat ay naghahangad ng atensyon, madaling mahuli sa pagbabahagi ng mga nagawa upang ipaalala sa iba ang iyong halaga. Ngunit itinuturo ng matibay na filosofiya na ang karangalan ay hindi isang bagay na ipinapahayag mo, ito ay isang bagay na nararamdaman ng iba. Minsang sinabi ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo, ngunit kung paano ka tumugon dito ang mahalaga. Kung patuloy kang naghahangad ng papuri upang patunayan ang iyong halaga, kung gayon ang halagang iyon ay hindi tunay na pag-aari mo, ito ay hiniram sa mga opinyon ng iba. Isipin ang isang tulad ni Abraham Lincoln. Hindi niya kailangang sabihin sa mundo na siya ay isang mahusay na pinuno, pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon.
kahit na sa pinakamahihirap na panahon. Ang kanyang kababaang loob at dedikasyon sa kanyang mga prinsipyo ay lumikha ng isang pamana na nakalampas sa kanya. Kung ginugol ni Lincoln ang kanyang oras sa pagkumbinsi sa mga tao sa kanyang kadakilaan, sa halip na tumuon sa kanyang misyon, igagalang kaya siya ngayon. Ang patuloy na pag-uusap tungkol sa iyong mga nagawa ay maaring magkaroon ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Maari itong magdulot ng inggit, magbunga ng sama ng loob, o kahit nabawasan ang mismong paggalang na hinahanap mo. Ang isang tao na paulit-ulit na nagpapaalala sa mundo ng kanilang tagumpay ay nanganganib na makitang mayabang sa halip na marangal. Bakit dapat mong panatilihing pribado ang ilan sa iyong mga nagawa? Dahil hindi hinihingi ang paggalang, malayang ibinibigay ito. Kapag hinayaan mong magsalita ang iyong mga aksyon, ang iyong karangalan ay nagiging hindi maikakaila na bahagi ng kung sino ka. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado ng ilang aspeto ng iyong buhay, iyong mga kontribusyon, personal na tagumpay at mga aral na natutunan mo, pinoprotektahan mo ang iyong dignidad, hinahayaan mo ang mga tao na kilalanin ka kung sino ka, hindi lang sa nagawa mo. Ang pinakakagalang-galang na mga individual ay hindi ang mga nagpapahayag ng kanilang kadakilaan, ngunit ang mga nabubuhay ng may tahimik na kadakilaan. Ang karangalan ay hindi isang pagganap, ito ay isang paraan ng pamumuhay. At kapag talagang tinaglay mo ito, hindi mo na kailangang humingi ng respeto. Ito ay natural na darating sa iyo. Walong insulto, pagpapabaya sa nakaraan na masakit. Isipin na naglalakad ka sa isang abalang kalye nang hindi sinasadyang may nakabangga sa iyo. Hindi sila humihingi ng paumanhin sa katunayan, pinandilatan kanila bago lumayo. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Hayaan ang sandali na sirain ang iyong buong araw o ipagkibit balikat ito at magpatuloy sa paggalaw. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang maliit na insidente. Ito ay tungkol sa kung paano natin pinipiling pangasiwaan ang hindi maiiwasang mga insulto at pagkakasala sa buhay. Sa isang punto, lahat tayo ay nakakaranas ng kawalang galang. Tinatanggihan ng isang katrabaho ang iyong mga ideya. Ang isang kaibigan ay nagtataksil sa iyong tiwala. May isang taong sadyang sumusubok na saktan ka sa pamamagitan ng malupit na mga salita. Ngunit itinuturo ng Stoic philosophy na ang tunay na pinsala ay hindi nagmumula sa insulto mismo. Ito ay nagmumula sa kung paano tayo tumutugon dito. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maunawaan mo ito at makakatagpo ka ng lakas. Isipin si Eleanor Roosevelt na tanyag na nagsabi, walang sino man ang maaring magparamdam sa iyo na mas mababa kung wala ang iyong pahintulot. Sa buong buhay niya, hinarap niya ang walang humpay na pagpuna. Ngunit sa halip na hayaan itong masira siya, pinili niyang huwag bigyan ng kapangyarihan ang mga salita ng ibang tao. Naiintindihan niya na ang paghawak sa mga insulto ay nagbibigay lamang ng kontrol sa mga nanakit sa iyo. Bakit hindi mo dapat palaging pag-usapan ang tungkol sa mga nakaraang pagkakasala? Dahil sa bawat pagbabalik tanaw mo sa isang masakit na alaala, muli mong binubuksan ang sugat. Maaring nakiramay ang iba, ngunit hindi nila kayang burahin ang iyong sakit. Ikaw lang ang makakapiling sumulong. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo sa atin na huwag pansinin ang nangyari, ngunit sa halip, huwag hayaan ang nakaraan na magdikta sa ating kasalukuyan. Isaalang-alang ang pagpapatawad mula sa isang matatag na pananaw, hindi bilang isang pabor sa iba, ngunit bilang isang regalo sa iyong sarili. Ang pagpili na hindi tukuyin ng mga nakaraang sugat ay isang pagkilos ng lakas.
Ang pagpapanatiling pribado sa mga karanasang ito ay hindi nangangahulugan ng pagsupil sa mga ito. Nangangahulugan ito ng pagbibigay sa iyong sarili ng puwang para magpagaling ng walang panlabas na impluwensya o awa. Ang pagpigil sa galit ay nagpapanatili sa iyo na nakatali sa mga nanakit sa iyo. Ang pagpapakawala ay nagpapalaya sa iyo. Kapag pinili mo ang katahimikan kaysa sa alitan, kapag sumulong ka sa halip na lumingon sa likod, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong kapayapaan. Pinalalakas mo ang iyong dignidad at inaangkin mo ang kontrol sa sarili mong buhay.